Article 2, and most especially ang ato ang emphasis ani is Trinity. So, dinhi na gyud nato as per our previous lessons, ato ang gi-prepare ang karon nga Sunday through those lessons. So, Brother Lani, ang kaning lesson intended specifically sa pangutanan nimo before. So, paunsa ang Trinity, isa, but then na ay 3 persons. So, mao na ni ang tubag sa imuhang pangutana sa katong lesson. Last Sunday, I believe, naghisgot mo about how humility reflects the reality of Trinity. Now, it's the same gihapon sa katong itong previous nga mga attributes and characteristics ng hisgutan prior sa humility. Love, obedience, service. Okay? Same with humility and fellowship, supposed to be included though. Love, obedience, and service, and then humility and fellowship. Kani siya nga mga butang, it points towards the reality nga naagyoy Trinity. Ngano ganito? Because ang mga tao, we are made in the image of God. So therefore, kung unsa tong mga kinaiyahan nga ato ang mahimo, it is mainly because gikan to siya sa Ginoo. Okay? So nganong makahigugma man ta, kay ang Dios gugma man. Nganong naa may humility sa tao, kay ang Dios naa po humility. And even sa fellowship, although wala na discuss, pero hopefully puhon kana. Now, karon we will answer na gyud the final question, how come nga ang Dios isa, but then we have the Father, Son, and Spirit. Mao nay focus sa ato ang lesson karon. Before tamo padayon akong niyon si Brother Mix sa mga pagampo. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord God, for this wonderful morning. Salamat kayo, Lord. God, we give you, Lord God, to be here today, and we thank you, Lord God, for giving us another day to live. New mercy and new grace, and Lord, we thank you, Lord God, for keeping us safe from all need. And Lord, as we start our Sunday school today, Lord God, help us, Lord, we understand things now to the Lord God, and we're also asking for guidance and wisdom, Lord, so to believe me. And we thank you for everything to prepare our minds, ourselves, and most of all, Lord, our hearts, because we are here today to glorify and honor your name. Christ the Lord. Amen. Sige, magapanglingkod ang tanan. Now, ang premise sa ato ang lesson karon will focus sa katong pagiging person sa Godhead. Okay? We believe na God is one. Okay? We believe na God is one. That's monotheism. Isa ra gid ang Dios. The Old Testament says, isa ra ang Diyos. The New Testament says, isa ra ang Diyos. But then also, we know na ang isa nga Diyos, it exists in 3 persons. The Father, the Son, and Spirit. Next slide paliho. Kinahanglan, sabtuno sa nato, gamayng review, gani. When we say person, wala ta naghisgot og tao. Okay? When we say person, ang ginapasabot ani is kaning being nga naay will, intellect, and emotion. Anything nga naay will, intellect, o emotion, that's a person. Okay? Now, we know that God is a person. Dili tungod kay tao siya. Tungod kay naa siya will, intellect, and emotion. Okay? We believe that there are 3 persons in the Godhead, the Father, the Son, and Spirit. Now, kaning mga passage, it shows us nga ang Amahan na ay will, na ay intellect, and emotion. Sige daw, let's start reading aning mga passage. Matthew chapter 6 verse 8, and then ang sunod kay John 6:39. Kung nata sa Matthew chapter 6 verse 8. Matthew chapter 6, verse 8. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask Him. Okay. According sa Matthew 6:8, Brother Mix, palihog lang ko prepare sa John 6:39 o John 3:35. Now, according sa Matthew 6:8, kung sa giingon nga dito,
the Father knows the things that you have need of. So that's intellect. Okay? Ang Amahan, nasayod. That speaks of intellect. That means ang Father na ay intellect. How about John 6:39? John 6:39 says, And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up against the last day. Okay. John 6:39, nag-ingon dito, mauni si Kristo nag-ingon ani. Ana si Kristo, mauni ang pagbuot sa akong Amahan. Okay? Therefore na ay will ang Father. How about sa John 3:35? John 3:35 says, The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand. Okay. The Father loveth the Son. Now, katong tulo ka passage nga to ang gibasa, it shows us nga ang Father kay naay will, intellect, and emotion. Therefore, the Father is a person. Amen. Klaro dili? Klaro dili? Okay? The Father is a person. How about ang Son? Kung sa may giingon sa John chapter 2, kinsa na sunod? Ay, sige, Brother Richard, John chapter 2, verse 24 to 25. John 2, 24. 24 to 25. But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men. And he did not that any should testify of man, for he knew what was in man. Okay, John chapter 2 verses 24 to 25, it tells us na si Kristo nasayod. That speaks na naay kaalam si Kristo. Okay? He has knowledge or kaning intellect, which is again another characteristic sa person. How about John 17:24? John 17:24. Sige, i-prepare na lang palihog ang John 13:1. Ako'y basa sa John 17:24, prepare palihog ang John 13:1. 17:24, it says, Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. Sa ingon sa first, ana si Kristo, Father, I will that they also, whom thou hast given me, iahapod ang pagbuot, nang ihatag sa Amahan sa iyaha, be with him wherever he is. Okay, mga ito'y pagbuot ni Kristo. That speaks of the will of Christ. How about John 13:1? Ano sa ingon? John 13:1. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Okay. Din sa 13:1, it shows us that Christ loves His people. Okay? Luke chapter 10:21, it shows Christ rejoices. Now, nakita na nato both the Father and the Son, nga naay will, intellect, and emotion. How about sa Spirit? 1 Corinthians chapter 2, verses 10 to 11. Pastor, 1 Corinthians 2, Chapter 2, verses 10 to 11. verse 10 to 11. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the Spirit of a man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Okay. Not everything is known by man now. But then the things of God are known by the Spirit. So, unsay makita nato dinhi, the Spirit knows.
Okay? Naay knowledge gihapon, naay intellect. How about 1 Corinthians 12:11? Unsa ingon? 1 Corinthians 12:11. But all this worketh that one and this self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. Okay. According sa will sa Holy Spirit, iyahang ibahin-bahin ang gasa sa katawhan or sa church in this context. How about dinhita sa Romans 15:30? Romans 15:30. Romans 13. 15:30. Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers to God for me. Okay, it speaks about the love of the Spirit. Now, kaninga mga passage, again, i-establish nato, God exists in three persons. When we say persons, maunay na what's nga dito? Will, intellect, emotion. Nakita nato nga ang amahan na ay will, intellect, ug emotion. Ang anak, naapod, ang spirito, naapod. Now, maunay ang lisod, ang pinaka-struggling part in understanding the Trinity. Kaya pag atuan ng madungog nga naay will, intellect, ang emotion, ang amahan, ang anak, ug ang spirito, so pastor, tulo na siya ka Ginoo, di ba? Mura naman siya og tulo ka Ginoo. Ang pangutana dinhi, next slide please. Are there three intellects, three emotions, ug three wills ba? Since nakita naman nato nga ang amahan, anak, ug espiritu na ay will, emotion, ug intellect, ang pangutana naabay tulo ka kaalam, tulo ka emotion, ug tulo ka will. Mo nay tubago nato karon. Next slide palihog. The Greek word used to describe the Trinity is ousia o hypostasis. Okay? Ousia, it means being or essence. Mao ni ang nature sa being. Ang ousia mao nay nagahisgot sa pagka-Dios sa Dios. Mao nay motubag sa pangutana nga what. Okay? What is that being? God. Okay? Ang hypostasis, it speaks about kaning the relational aspect. Okay? Katong the who. Ang ousia, what, which will answer God. Ano ang hypostasis, nagahisgot sa person, or kaning subsistence, the knowable existence. Okay? Mao na siya. Which means, mao to, ang Father, ang Son, ug ang Spirit. Now, next slide palihog. Dinhi nato ni sulbaro ni nga dilema. Sa tao, ingunani na siya. Kanang WEI din ha, will, emotion, ug intellect na. Sa tao, ingunani. Si Pedro, naa siya will, emotion, ug intellect. Si James, napod siya will, emotion, ug intellect. Si John, napod siya will, emotion, ug intellect. Ang pangutana, isa ra ni ka tao, tulo. Tulo. Tulo isa. Nganong tulo man? Ha? Kay lahi si Peter, lahi si James, lahi si John. Nya puro pod ni mga tao kay na may will, emotion, ug intellect. Ang problema unsa man? Ay dili siya problema. Ang isa ka kamatuoran nga makita nato din ha, kay si Peter, lahi ang iyahang will, emotion, ug intellect kang James. Lahi pod na kay John. Naa siguro yung mga higayon nga magkasinabot sila. Pero naapoy higayon na magsumpaki sila. Kaya nga naman, although na ay will, emotion, ug intellect kanya-kanya, pero lahi. Now, mao ni ang difference sa tao ug sa Father. Next sa triune God. Next palihog. Mao ni ang Father, Son ug Spirit. Ang Father na siya will, emotion ug intellect. Ang Son naapod, ang Spirit naapod. Pero ang ilahang will, emotion ug intellect dili pareho sa tao nga separate. Kay ang will, emotion ug intellect, although mao ni ang
ang components nga makaingon ta nga person gyud ni siya, pero primarily ang will, emotion ug intellect gikan na siya sa nature sa being, which means ang will, emotion ug intellect sa Father, Son ug Spirit isara sa iyahang pagkadiyos. There is only one divine will, one divine emotion, and one divine intellect. Therefore, tulo ka persona sa Amahan, Anak ug Espiritu, pero isa lang ang ilahang will, isa lang ang ilahang emotion, isa lang ang intellect. That's why ang pagbuot sa Amahan maupoy sa Anak, maupoy sa Espiritu. Ang gibati sa Amahan maupoy bation sa Anak, maupoy bation sa Espiritu. Ang kaalam sa Amahan maoro pod gihapon sa Anak ug sa Espiritu. Sige lang, wala pa gyud nato na fully answer katong kuan Brother Lani, no, pero kung padayon ta, para mas masabta nato na, balikan nato tong duha ka concept nga to ang naisgutan previously. Next slide, palihog. Sa Hebrew word, natay ginatawag nga ikad. Okay? Ang ikad, it means composite unity. It answers the question, pila man? How many? And then, if you will ask, or ang answer gid sa tubag nga how many is one. Kanang ikad, it speaks of one lang yun. One composite nga unity. Okay? It may be, sige, tagaan ta na mo mas sayo nga example. Next slide, Trejo. Mone, the two shall become one flesh. Ang Hebrew word nga gigamit anang one sa Genesis 2:24 is ikad. Kinsa may gisgutan aning will become one flesh? Ang mana ug ang asawa. Naay bana, naay asawa, pero they will become ikad, one flesh. Isara, na ay composite unity. In Ezra chapter 2 verse 64, mao gihapon, the whole assembly together was one. Pero katong nga one assembly was numbering 42,360. Nasabtan ninyo ang concept sa ikad? Multiple components, daghan, pero isara. Okay? Now, kani siya nagahisgot ni sa tao rani. Sa tao raning ikad nga gisgutan dinhi. Pastor, naabay ginahisgutan nga ikad nga Ginoo ang ginahisgutan. Naa, Deuteronomy chapter 6 verse 4. Next slide please. Deuteronomy chapter 6 verse 4, mao ni ang iyahang Hebrew nga translation ana. Pero before that, basahon nato Deuteronomy chapter 6. Sige, palayo ako pakibasa. Deuteronomy chapter 6, verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. The Lord our God is, unsa daw? One Lord. Pero if tanawon nimo na sa Hebrew, ang Hebrew pa, pabaliktad na ilang basa, Hear Israel, O Yahweh, our God, Yahweh is one. Okay? Ang is one din ha, makita ninyo ng murag ikad na siya pagbasa sa Hebrew, okay? Ang gisgutan din ha nga Yahweh is one, ikad. Nganong ikad man ang gigamit pag-describe kang Yahweh? Di ba? Nasabtan ninyo kay anak ko ganina, ang ikad, it means composite unity. Buti pasabot na ay murag multiple components that makes it one. So, buti pasabot, dili pwede nga ang Diyos isa ra ka persona. Kaya nga naman, ikad man siya. Composite unity. That's why dili magtagbo ang theology sa mga Pentecostal. Nga ang amahan, kay maura po di ito ang anak, yung maura po di itong espiritu. Kaya nga naman, ikad man siya. Okay? Now, ipadaplin sa ninyo ng ikad. Buhat ta sa ikaduha nga Hebrew nga word. Next slide palihog. Elohim. Okay? Now again, just to clarify ha, ang ikad, it answers the question how many, pero ang answer sa question nga how many, kay pila gani? Pila? One. Okay? So kumbaga, ang ikad, it describes one God. Okay? One God. Pero naana po'y ikaduha nga Hebrew word, Elohim, which is found in Genesis chapter 1 rapod. In the beginning, God created the heavens and the earth.
Now, if makita ninyo din kanang God, ang Hebrew word nga gigamit is Elohim. Ang Elohim is a plural form sa Eli. Okay? Pero wala na nagpasabot nga that there are many gods. Ang Elohim din ang pasabot na sa Hebrew is plurality of majesty. Okay? Buti pasabot na ay plurality in majesty, na ay different person, na ay other components, but then kanang plural in majesty according sa Deuteronomy is also one. Composite unity. Tanawa god, kaning mga Hebrehanon, they are very dili gid ni sila, hate gid nila ning kaning Dios. Okay? Dili sila si tawag gani. Dili polygamy ang ilahang ang ilahang theology, dili daghag mga Dios. They believe in monotheism. Okay? Pero dinhi unsa gigamit nga word Elohim, which again talks about the plurality in majesty. Pero kaning plurality in majesty according sa Deuteronomy 6:4 is also one. Now, dinhi ta para masumpay na nato ni tanan. Next slide palihog. Ang Elohim, it identifies who God is. Kinsa man ang Dios. Mao na to, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu. Ang Ikad, it affirms, it confirms nga ang Amahan, Anak, ug Espiritu usara. Ikad, composite unity. We believe and we see it in the scriptures that God exists in three persons. Mao to, Elohim, the Father, the Son, ug Spirit. Pero kaning Elohim, dili siya separate. Ikad affirms nga ang Father, Son, ug Spirit isara. Next slide palihog. So mauni siya. Balik na sa example ganina. Ang Elohim, it identifies who God is. Mao na to, Father, Son, and Spirit. Nawala ng isa. And then ang Ikad, it affirms that He is one. Subot ipasabot ang ilahang will, ang emotion, o ang intellect, isara. So, dadalani, mao na niyang tubag sa mga pangutana. Pastor, paunsa nga ang Diyos isa, pero nag-exist sa three persons. Ang three persons nag-exist na siya because that is the reality of the Bible. Magyod, makita nato nga na ang Amahan, na ang Anak, na ang Espiritu. Pero dili sila bulag. According sa description nga gihatag sa Bible, ang Amahan, ang Anak ug Espiritu, they are ikad. One. Composite unity. So, buti pasabot, ang pagbuot sa Amahan, dili bulag sa pagbuot sa Anak. Dili pud bulag sa pagbuot sa Espiritu. Usara na. So, kumbaga, na ay will, emotion ug intellect, ang Amahan, Anak ug Espiritu, pero sakop na sa iyahang pagka-Diyos. Nasabtan, dili bulag. Mura na siya og tulo if imuhang ilahi nga ang Amahan na siya'y sarili nga pagbuot. Ang Anak na siya'y sarili nga emosyon. Ang Espiritu na siya'y sarili nga kaalam. Dili usara na kay diha managikan sa iyahang katong usiya, sa iyahang being, sa iyahang nature, which is again pagka-Diyos. Masyag anyo, saka kong gamay. Ang kaning Father, Son, ug Spirit dinhi kinsa. Mao ni ang kinsa. Okay? Ang kaning ilahang pagkakinsa, derived ni siya or gikan ni siya ang ugat ane kay sa iyahang pagkaunsa. Ang iyahang pagkaunsa kay isa, ang iyahang pagkakinsa kay tulo. So pila ka buok nga to ang Dios? Isa. Kinsa man ang Dios? Amahan, Anak, Espiritu. Dili tulo ang ato ang Dios. Kaya ang ato ang Dios, dili man siya gibahin ani sa will, emotion ug intellect. Derived ramang gihapon ni sa iyahang pagkaunsa, which is again iyahang pagka-Dios. So mao na siya nga ang atong Dios usa nga naga-exist in three persons. Pero it doesn't mean nga three persons kay three gods. Because again, mubalik ta, na ay concept sa ikad,
nga maoy naghiusa sa tulo ka persona. Questions? Sige daw. Pangutana. Yes, Brother Sam. Microphone palihog. Mental Pastor. Hmm. About sa roles sa tulong ka persona sa kaluwasan, sa madunggan ka nun na, ito kung saan siya kapinuod na ang amahan, ang role sa amahan is siya ang magpili. Insta iyang iluwas. Pero as we know by now, na ang tulong ka persons have the same will, emotion, and intellect, meaning to say na if we follow that thinking, not only ang Father ang nagpili, but also the Son and the Spirit. And sa po ang opinion, it's more accurate na understanding because questionably ang Trinity, if the Father decides something na ang Son and ang Spirit, wala idea. Iko lang sila nagsunod. So if this is the case, then what is the mother's role in the act of salvation? If ang pagpili man if ang pagpili is decided by the three persons. Yes, sige. That's a good question. Actually, both is true at the same time. Walay, sa katong imo ang giingon nga, ang Father ang nagpili, ang Son ang kani, and then isa ra di ang ilahang will. Both is true. Okay? Ang natay ginatawag, actually nahisgutan nato ni before, katong concept sa economic trinity. Okay? Ang economic trinity, it is simply, ang economic trinity, nagahisgot na siya sa role sa person, sa Godhead. Okay? Masaka ko balik. ang trinity mismo, usara na ang will, emotion, ug intellect nila as per ICAD. Okay? And then, because nag-exist ang ICAD in three persons, mao na itong ginatawag na itong concept nga economic trinity. Not because mas labaw si Father sa Son ug sa Spirit, but it is simply the role nga ilahang ginahimo. We've learned last time nga ang humility, ang obedience, ang service, all of it is derived sa reality sa Trinity. So therefore, paunsa man na siya mahitabo nga ma-fulfill nila itong role if not for the attributes nga naa sila sa pag-obey, sa pag-serve, di ba? So, kana nga role siya, it's really not because someone is better than the other person sa Godhead. It is simply the role lang yun. Pero yes, mubalik ko dito sa salvation. Ang amahan ang mupili, ang anak ang mu-purchase sa pinili, and then ang Spirit ang mu-apply sa katunga pagpili. Pero kato siya, hiniusa ra pud to siya nga pagbuot. Ang pagtuman sa anak, it's not because mas labaw ang amahan. Ang iyahang pagtuman, it is also derived sa hiniusa nila nga sa usa nila kakaalam nga kani nga mga tao ang luwason. Okay? So both is true nga usara kabalo ang amahan, anak ug espiritu, mao ni ang luwason. O katong role nga ilahang ginahimo, ang pagpili, pagluwas, o ang pag-apply, it's not because someone is better sa Godhead. It is simply, the role lang yun po nila. The same, mubalik ko sa katong Imago Day, nga ang tao muserbisyo, ug mutuman sa kapwa-tao, nga naman, derived naman po na sa Ginoo as kita as Imago Day. Nganong makatuman po, nganong maka-obey ka, ka ang Ginoo naga-obey man po. Pero kinsa may gina-obey sa Ginoo? Ang Ginoo ra pod. Ang pinaka-fulfillment ana, I would say, is ang salvation. Na si Son ni-obey sa Father, si Spirit ni-obey sa Son. Pero sige daw. So, Pastor, based sa kaning ICAD na explanation, we can also say na ang anak ug ang Spirit also chose kung kinsa ang maluwas. And unlike sa pag-portray sa ubang people na mura si Son, mura clueless kay siya, ikot na lang siya nisunod, kung sila na siya. Ang ICAD
explains, tingnan mo ba sa paano ko ha? Ang Eckhart affirms na also the Son and Spirit, na-decided sila, hinsa ang iluwas. Yes, mao ni ang kailangan natong masabton. Ang ilahang desisyon nga gihimo is not a separate decision. Sige, kani siguro ikaw san kinsa may gusto nimo nga tawo luwason. Dili na pareho sa tao nga murag gikurom pa unsa may gusto nimo, unsa may gusto nimo, unsa may gusto nimo. Dili kay ngano man usaman ang ilahang intellect. Ang katunang role na lahi-lahi na nga role, it is simply sa function na to sa person. Pero ang intellect behind it, usara. Eckhart explains it, the Father knows, the Son knows, the Spirit knows. Nga naman, usara man sila kaalam. Usara sila pagbuot, usara man pud sila pagbati. Last question dito, sorry nga. Quite problema. So, thank you kay Pastor na sa pag-explain. So, kaning Eckhart indicates na there is no subordination sa tulong ka persons. It's not that one person has bigger authority than the other. Because if same lang mali ang will, emotion, o intellect, therefore, there is no more than greater or lower sa order sa tulong. Sa being, wala. Ang subordination, kita nga taong subordinates man punta towards other people. Which means, it also reflects kung kinsa ang Ginoo. Pero ang subordination sa Ginoo, it's not because Father is a greater being. Ang subordination nila, mao na tong sa role nga ilahang gina-play. Sa function. Not because mas labaw ang amahan, sa kuan lang, sa mga term, sa duty lang kumbaga nga gihimo or ilahang gi-assign, if you may say. Masyagana, pero they are equal. They are co-equal, co-existent, co-eternal. Walay mas labaw sa ilaha. Kana. Thank you, Pastor. Sige, good question. Brother Lani, basig na kayo gusto i-follow up sa imuhang pangutana last time. Sige. Gawin naman ang pangutana na banganin sa simula. Ano ba si Jesus Christ na ang pangutana? Okay, good question. Balik ta palihog. Kana, sige. Ayun. Nganong si Kristo muampo man sa amahan? Now, naatay wala gi-appeal din just to be clear ha. The Father, the Son, the Spirit, usara na sa ikad. Naay kulang din wala na pagibutang kung saman. Si Son, wala lang siya divine nature. Naapod siya human nature. So napay isa ka bilog din nga sangit kang Son. Okay? Ang human nature ni Son, dili Dios. Dili to konektado din Tao gid to siya. Okay? Ma-edit ya, guys. Butangi ka pala isa ka bilog din if kaya. Isa ka bilog din if kaya. Ang katong human nature niya, dili to, wala to'y divine nature. Pero si Kristo to. Mao na itong ginatawag nato nga concept nga hypostatic union. Nga si Kristo, 100% man, 100% God. Nganong muampo man si Kristo? Duha ang tubag-ana. Muampo si Kristo tungod sa iyang pagkatao ug sa iyang pagka-Dios. Muampo si Kristo kay sa iyang pagkatao, wala siya kabalo unsay mahitabo sunod. That's why isa sa iyang mga ingon gani, wala ko kabalo kanus mo balik ang amahan. Kaya nga naman, tao man siya, limitado man gyud pud iyang kaalam. Wala siya tong naibilog diha. Gamay-gamaya palihog guys, gamay-gamaya. Na atong kuan, wala tong kaalam nga naa ang divine nature. Now, nganong muampo man pud si Kristo sa iyahang pagka-Dios? Not because mas labaw ang amahan. It is simply the submission nga naa siya sa role nga ilahang ginahimo, most especially sa kaluwasan. Pero katong pag-ingon ni Kristo, dili ang ako ang pagbuot ang matuman kundi ang imuha amahan. Wala to nagpasabot nga mas labaw ang pagbuot sa amahan. Ang prayer nga ing ato nahitabo, that was him as a human praying, amahan, ikaw na'y bahala. So, mao ni siya. Whenever we talk about Christ, mao ni ang kailangan natong tan-awon. Kinsa may nagastorya ani? Balik ko diri ha. Kani siya Brother Lani. Whenever mubasa mo about Christ praying or Christ talking to the Father, mao ni ang inyong pangutanon. Kinsa man or unsa man nga nature ni Kristo ang nagastorya? Ang divine nature or ang human nature?
So kung divine nature, kumpleto yun na, kabalo yun na siya. Pero if human nature, naad yun na'y kulang. Unsa man ang mga kulang, katong gigutom siya, katong nakapoy siya, katong natulog siya, katong nagampo siya, katong nasuko siya. Diba? Pwede, oh. Kana. So, anything nga makaingon ka, murag, dili man siguro ni iya sa Dios kay nagampo lagi ni. Maybe because ang nagastorya ato ang tawhanon nga nature or ang pagkatao ni Kristo. Dili ang iyang pagka-Dios. Ana. Sige. Okay na? Sige. Basin na pa'y follow up about sa Trinity or sige. Napatay time. Questions, clarification. Sige, kay next Sunday, lahi na ba ito ang lesson? Next year na ba ito mabalikan eh? Ha? Ano ba? Ay, oo. Sige, napatay 10 minutes. Kaya pa na duha ka pangutana. Sige, ay. Madugang na kuha. Sige. Wala dito ng pag-usabot nga si Jesus Christ, mas ubos sa mahal. Ang pag-anak ni Jesus Christ dali, sama po siya sa katao. So, ang purpose naman ni Jesus Christ dali is to represent sa human. Kaya nakasalanan ng human dito sa atong Diyos. So, kinahanglan na yung usa ka tao po na represent as human. Hindi na pwede mo represent si Jesus Christ na Diyos niya. Pakamatay siya na Diyos niya. So, napakatao din siya. So, mga kung makapili siya kagutong, kaya manuya siya, magpatulungan siya. So, tao dito siya. So, maka-experience po siya mga pagsulay. Diba,ag-test po siya. So, di-allow dito ay para makita yun, ipakita yun sa Diyos kung saan ang pagkira mo ay magkakito. So, kailangan i-experience yun ni Jesus Christ i-experience ko sa tao. Kailangan ma-accomplish niya kung wala na accomplish sa tao. Ang pagiging gamit ko. So, kailangan sumayan yun siya, experience yun ang pagkatao. Agad siya. Hindi pwede agad siya na wala kayo, huwag ka ng mga pastor o ka ng ginamakan niya yung sarili kung God siya niya. Nagpakatao siya. So, kailangan i-experience niya ang ginagawa sa katao para ma-demonstrate yun ang iyang perfect. Sige, thank you, Brother Richard. In addition to that, nako'y gusto i-clarify. Katong sa, sige nang, katong Semana Santa, Semana Santa, basta Biyernes, kinsa man ang namatay? Kinsa ang namatay? Sa Biyernes Santo, kinsa may namatay? Ha? Si Jesus. Pero kinsa nga Jesus? Si Jesus ay ang pagkatao, si Jesus ay ang pagka-Diyos. Sa iyang pagkatao. This is where the Roman Catholic teaching, I believe, would fall short. Nganong wala sige mo na, walay karne, walay luto, walay paaso, unsa ba? Kaya nga naman, namatay ang Diyos. If namatay ang Diyos sa Biyernes Santo, erase ta ng kalibutan. Kaya wala naman ang Diyos. Ang Diyos ang naghimo, nag-sustain, umutapos sa kalibutan. So kung namatay ang Diyos, unang-una, dili gid siya Diyos. Kaya namatay man siya. Kinsay namatay ato? Si Jesus sa iyahang pagkatao. Diba? Mga itong nabanhaw siya, timailhan nga, Ginoo gid siya. Diba? Matay ang pagkatao. Pero, kaya Ginoo man siya, matunay na banhaw. Ana. Sige. Napa? Clarification. Wala. Violent reaction. Wala na? Okay na? Ay, kan? Ay. Sige.
Tabis man kayo, murag naagin, di ba? In Genesis 1:26, God said, let us make man in our image. Mm. If God is one, under God, who is us? Trinity. Ang Elohim. Diba? Sige, kanila. Ang Ikad, it speaks about the composite unity of God. Ang Elohim, it speaks about who is God. So, din na musingit itong mga relational aspects sa who. So, pag ingon niya, let us make man in our image, kinsa may kastorya sa Father, nga wala pa man ang angels during that time. Wala pa man ang tao, wala pa may creation, naan ang angels, okay? Pero, i-retract pa ng mga statement. Naan ang angels, pero wala pa ang wala pa ang tao. Kinsa may as nga iyang ginabasihan if ang standard sa pag-make sa katong human is in our image man. Dili man ta image sa anghel. Right? Nata huge difference sa mga anghel. So kinsa man tong as? Ang as nga iyang ginaisgutan relationally, it must be equal lang gihapon. Therefore, we can conclude nga kinsa man ang equal yun nga equal sa Dios. Dios ra pod, which exists in three persons, ang Father, Son, and Spirit. Musegue ko gamay sa Genesis 1:26, ang question is, kinsa man tong as dito? I would say, relationally speaking, mao ni Elohim. Which again, it will manifest, if you may, sa Father, Son, ug Spirit. Makita sa Father, Son, ug Spirit. But then, mo-focus po ko sa pinakaunod sa Genesis 1:26, for clarity sa uban, ang image nga ginahisgutan dito, kinamang kaning silingan ra nato dinhi sa may convenience nga gatuog the mother nga kay Genesis 1:26, God created man in our image, niya ang tao kay babae ug lalaki. So ang as daw dito kay naay lalaki nga Dios ug naay babae nga Dios, naay God the Father ug naay God the Mother. Just to be clear, ang image nga ginahisgutan dinhi dili physical resemblance because God is spirit man, okay? Ang image nga ginahisgutan dinhi kay unsa ganito? Imago day, o sa ganitong tulogan that makes something a person? Will, intellect, emotion. Moni, this comprises a person. Pag na will, intellect, emotion, person na siya. Nganong naman tayo will, intellect, ug emotion? Because we are created in the image of God. Okay? Which actually makes sense. Ang amahan, tanaw ha, ang amahan na ay will, intellect, emotion. So if niya na siya, let us make man in our image, and then si amahan nga na ay will, intellect, emotion, naghimo og tao nga na ay will, intellect, emotion, kinsa man ang iyang kastorya nga naapoy will, intellect, ug emotion? Ang Son, ang Spirit. Di ba? Ang Son ug Spirit, kay ang Son ug Spirit naapoy will, intellect, emotion, which is again usara. Di ba? So, kana sa Brother Jello, kinsa tong as dito, mao ni the Father, Son, and Spirit. So again, mo-focus po ko sa pikas. Ang image dito is about pagiging imago Dei, pagiging reflection sa Dios. Dili tong God the Father o God the Mother. Ngayon nila. Kana. Good, sige. Napa? Sana? Sige, o wala na, dinhin nato ni tapuson. I hope nga naamoy nakutlo sa to ang mga sa to ang final lesson about sa New Hampshire Confession of Faith, Article 2, mga sub-lessons nato, and then next Sunday adto ta sa third article sa New Hampshire. Ginhangyo na ko ang tanan sa pagpanindog. Let's close this in prayer. Akong hangyoon palihog si Brother June Alsula sa pagsarado. Let's pray. Father Lord, salamat po sa kabutagon na kami nagatuon sa alam pag-ginoo sa imo, pagkaginoo sa among pag-ginoo. Lord God, sunda, padayon ka ang imong espiritu, ang banal na espiritu, padayon sa bawat usa sa amuan na kami makasabot ginoo sa imong mga ulo na aming gano'n. Salamat sa kabutagon, salamat sa inyo.
pagkatuloy sa mga pinabuhay. In Jesus' name, amen. Amen. Sige, let's take a few minutes ng break and then back.